Mahirap na kolehiyala pinagamit ang sarili sa halagang 30,000 para makapagtapos ng pag-aaral. Pero mahanap pa kaya niya ang lalaki? Kayong nagdalang tao siya dahil sa isang gabing pagkakamali? Sa loob ng isang maliit at tahimik na banyo, nakaupo si Ivy sa sahig. Mahigpit na hawak ang 3 pregnancy test kit, 2 guhit sa 3 kit, 3 malinaw na patunay. Positibo. Hindi niya na napigilan ang muling pagpatak ng kanyang luha. Nangangatog ang kanyang mga daliri habang nakatingin sa mga bagay na nagpapabago sa kanyang buhay magpakailanman. Pinikit niya ang kanyang mga mata, pilit inaalala ang gabing kung saan nga nagugat ang lahat. Isang gabi, isang pulang ilaw ng entablado, isang mapanuksong sayaw sa ilalim ng mainit na tingin ng mga kalalakihan. Ngunit sa dinami-rami ng mga matang nakatuon sa kanya, isang pares lang ang bumihag sa puso niya, si Johan. Sa panandaliang pag-uusap at halakakan, sa init ng gabing yun, hindi niya inakala na may mas malalim pa na resulta ang isang sandaling kahinaan. Napalunok siya at napailing. Hindi niya ito pwedeng takasan. Hindi niya ito pwedeng ipagwalang bahala. Dahan-dahan niyang tinupi ang tissue na hawak at pinunasan ng kanyang muka. Kailangan niyang harapin to. Kailangan niyang gumawa ng paraan. Paglabas niya ng banyo, sinalubong siya ng masiglang boses ng kanyang matalik na kaibigan, si Diana. Ivy, grabe, sobrang saya ng educational tour natin. Ang saya ng field trip. Sulit ang malaking pera na ginastos natin. Pero mas masaya pa to kasi thesis na lang ang problema natin bago tayo gumraduate. Napangiti si Ivy. Pilit tinatago ang bigat sa kanyang dibdib. Hindi niya pwedeng ipakita kay Diana ang alinlangan at takot na bumabalot sa kanya ngayon. Ikaw, anong plano mo ngayong summer? Magbabakasyon ka ba? Hanap tayo ng trabaho. Napailing nga si Ivy. Hindi ko pa alam eh. Pag-iisipan ko muna. Sa isip nga ni Ivy, isa lang ang sagot niya. Hindi siya magbabakasyon. Hindi siya hahanap ng ibang trabaho. May mas malaking bagay siyang kailangan na sikasuhin. Si Johan. At ang responsibilidad nito sa kanilang anak. Hindi siya papayag na mapurnada nga ang kanyang mga pangarap. Kailangan niyang magtapos. Ang dami nang naisakripisyo ni Ivy para lamang maitaguyod ang kanyang pag-aaral. At kasama ni dito ang kanyang dignidad. Kailangan niyang ipaglaban ang sarili at ang bata sa kanyang sinapupunan. Sa ilalim ng matinding sikat ng araw, matapang na tinungo nga ni Ivy ang matayog na gusali ng isang kilalang kumpanya. Ang pintuan ng oportunidad at katotohanan ay nasa kanyang harapan na. Mahigpit ang hawak niya sa strap ng kanyang bag habang dama ang kaba sa kanyang dibdib. Nako-uniform nga rin si Ivy at hindi nagabalang umuwi muna. Patunay na hindi niya gustong magsayang pa ng oras. Haharapin niya ang lalaking may bahagi na ngayon ng kanyang buhay. Nang pumasok si Ivy sa loob ng opisina, agad siyang sanulubong ng malamig na hangin mula sa air condition. Napapalibutan siya ng mga empleyadong abala sa kani-kanilang gawain. Hindi siya mahihirapang hanapin si Johan dahil napagalaman nga niyang isa itong kilalang negosyante at siya mismo ang may-ari ng kumpanyang to. Nagmamadali siyang lumapit sa reception desk kung saan naroon ang isang babaeng sekretaryang mukhang hindi basta-basta nagpapapasok ng bisita. Good morning, miss. Do you have an appointment? Napalunok si Ivy at saglit na nilabanan ng kanyang nerbiyos bago sumagot. Wala po, pero kailangan ko pong makausap si Johan. Bahagyang tumaas ang kilay ng sekretarya. Halatang hindi siya sanay sa mga taong bigla na nga lamang sumusulpot sa opisina ng walang paanyaya. Pasensya na iha. Hindi nag-e-entertain si Sir Johan ng bisita kapag walang prior appointment. Kung gusto mo, pwede mong isulat dito ang pangalan mo
at ang rason ng pagbisita. Sabihin niyo na lang po sa kanya, Ivy po ang pangalan ko. Magalang na saad niya. Napatigil ang sekretarya. Isang saglit tumingin ito sa kanya ng may pagsusuri bago bumuntong hininga at inabot nga ang telepono upang tumawag sa loob ng opisina ng CEO. Sir Johan, may isang babae rito na nais kayong makausap. Ivy raw po ang pangalan niyo. Wala siyang appointment pero... Bago pa man matapos ang sekretarya ang kanyang sasabihin, biglang nagiba ang ekspresyon nito. Waring nagulat, sinagot ni Johan sa kabilang linya. Bumaling ito kay Ivy. Kita ang bahagyang pag-aalangan nga sa kanyang mukha bago siya matipid ng umiti. Miss Ivy, pwede na po kayong pumasok. Lumingon ng sekretarya si isa niyang kasama sa kasinenyasan nito gamit ang kanyang mata. Agad itong kumilos at sinamahan nga sa Ivy na maglakad patungo sa kanilang destinasyon. Hindi inaasahan ni Ivy na ganon kabilis siyang papapasukin. Huminga siya ng malalim bago tumango at marahang hinatak nga at tinahak nga ang landas patungo sa opisina ng lalaking minsan niyang nakasama at ngayoy kailangan harapin bilang ama ng dinadala niya. Dahan-dahang pumasok si Ivy sa loob ng opisina ni Johan. Malawak at elegante ang loob. Halatang isang opisina ng mayamang negosyante. Nakaupo si Johan sa kanyang swivel chair at nang makita niya, biglang nanlaki ang mga mata nito. Tumayo siya mula sa kanyang pwesto, hindi makapaniwala sa nakikita. Ivy, ikaw nga! Saglit niyang tinapunan nga ng tingin ang suot ni Ivy. Ang puting blouse at paldang uniforme, napakunot ang noo niya. Tila nagugulhan. Bakit naka-uniform ka? Napalunok sa Ivy at mahigpit na hinawakan ang strap ng kanyang bag. Huminga siya ng malalim bago sumagot. Nag-aaral pa ako. Graduating student na ako. Natahimik si Johan. Kitang-kita sa kanyang mukha ang gulat. Ngunit saglit lamang yun. May kung anong kaginhawaan nga sa kanyang ekspresyon nang marinig ang salitang graduating. Graduating? Malapit nang matapos ang klase mo, di ba? Napatango si Ivy. Bakas sa mukha ni Johan ang paninigurado. Kung ganun, anong pinunta mo dito? Ikaw mismong nagsabi matapos ang nangyari sa atin na ayaw mo nang magtuos ulit ang landas natin. Sa kabila ng tensyon, bahagyang napaluwag ang loob ni Ivy. Ngunit hindi siya pumunta dito upang pagkwentuhan lamang ang nangyari sa pagitan nila. May mas mabigat nga siyang dapat sabihin. Huminga siya ng malalim, tinitigan si Johan ng diretsyo sa mata. Ngayon ko lang din ito nalaman pero buntis ako. Napaawang ang labi ni Johan. Hawak-hawak pa nga ni Ivy ang pregnancy test na 3. Para bang hindi agad lumubog naman sa isipan ng lalaki ang sinabi ni Ivy kahit may ebidensya na. Tila biglang bumagal ang oras sa pagitan nila. Nang makabawi marahang umupo nga muli si Johan sa kanyang silya. Ipinatong ang siko sa mesa at hinawakan ang kanyang sentido. Anong sabi mo? Buntis ako. At ikaw ang ama. Matapos ang ilang segundo ng katahimikan muling nagsalita si Ivy, alam niyang hindi magiging madali ito, ngunit hindi siya pwedeng matras. Alam kong hindi mo to inaasahan, pero sana tanggapin mo rin ang responsibilidad mo. Hindi ko hahayaang sirain ng pagbubuntis ko ang kinabukasan ko at hindi mo rin pwedeng takasan ang kailangan mong pagnagutan. Napatingin si Johan kay Ivy. Kita sa kanyang muka ang salo-salong emosyon. Hindi siya galit kay Ivy pero may pag-aalinlangan ng binata. Kalmado lamang si Johan, ngunit ramdam ni Ivy na nag-iingat ito sa pagtanggap ng kanyang mga sinabi. Ivy, handa akong panagutan ng bata, pero hindi ako madaling magtiwala. Maraming beses na akong niloko ng mga gustong samantalahin ang pera ko. Pero napahinto ng saglit si Johan upang titigan nga si Ivy. Hindi niya makakalimutan ang gabing yun.
Iba ang koneksyon na nararamdaman niya sa gabing pinagsamahan nila ni Ivy. Isang gabi na hindi niya mabura sa kanyang isipan kahit na anong gawin niyo. At kahit ngayon parang may kung anong hatak ang presensya ni Ivy sa kanya. Ilang sandali pa biglang bumukas ang pinto ng opisina. Halos napatalon si Ivy sa lakas ng pagbukas ng pinto. Isang eleganteng babae na nasa mid-50s ang pumasok na kasuot ng mamahaling bestida at may matikas na tindig. Kitang-kita sa postura nito ang talino at karangyaan. Anong narinig ko, Johan? Isang estudyanteng nabuntis mo? Napalunok si Ivy habang nanlilisik ang tingin ng ginang sa kanya. At ikaw ha? Sa halip na pagtuunan ng pansin ang pag-aaral mo, nakuha mo pang... Ma, stop! Napatigil ang ginang. Malamig ang boses ni Johan ngunit may diin ang bawat salita. Huwag kang magsalita ng ganyan kay Ivy. Nagpanting nga ang tenga ni Alice. At anong gusto mong gawin ko, Johan? Pabayaan to? Ang batang ito ay may kinabukasan pa. At ikaw, matalino ka anak, bakit? Napalunok si Johan bago humarap ng tuluyan sa kanyang ina. Alam niyang kailangan ipaliwanag niya ang lahat. Ma, hindi ko alam na estudyante pa siya noong may nangyari sa amin. Napatigil sa Alice. Hindi ko alam na nag-aaral pa siya. Kung nalaman ko lang, hindi ko siya hihilain palabas ng club na yun. Hindi ko siya yayain. Hindi ko hahayaan humantong kami sa ganito. Napakunot noon si Alice. Club? Anong ibig mong sabihin? Napalingon si Alice kay Ivy at hindi maiwasang pagdudahan ng dalaga. Marami nang sumubok na lokohin ng kanyang anak at hindi imposibleng isa rin si Ivy sa mga yun. Bago pa man makapagsalita si Alice, nagsalita nga si Ivy. Handa po kong sumagawa ng kahit na anong test para lang mapatunayan na anak ni Johan ang dala ko. Nung nagkakilala po kami, yun ang una at huling pagtatrabaho ko sa club na yon. Ang perang binigay sa akin ni Johan ginamit ko para sa educational tour na required para makagraduate ako. Hindi na iwasan ni Ivy ang maiyak dahil sa awa nga ng kanyang sarili. Hindi ko po gustong pareho kaming mahirapan ng anak ko. Gusto ko pong makapagtapos. Nagkatinginan nga sina Ivy at Johan. Pareho nilang alam na hindi nila mababago ang nangyayari. Pero paano nila haharapin ang hinaharap? Ma'am, hindi ko po intensyon na guluhin ang buhay ni Johan o ang buhay niyo. Pero hindi ko rin po kayang itago to. Gusto ko lang pong maging maayos ang buhay ng dinadala kong bata. Sad nga ni Ivy. Natahimik si Alice, hindi niya akalaing ganun nga ang sasabihin ng dalaga sa kanya. Hindi niya rin akalain na sa kabila ng lahat, hindi ito humihingi ng pera, kundi pagkilala para sa kanyang anak dahil alam niya sa kanyang sarili na hindi niya ito kayang buhayin mag-isa. Napatitig nga si Alice kay Ivy. Mula sa suot nga nitong simpleng uniform hanggang sa namumugtong mga mata, kitang-kita niya ang katotohanang mahirap ang buhay ng dalaga. Napalunok si Alice. Naisip niyang kung siya ang nasa kalagayan ni Ivy, ano kaya ang gagawin niya? Nagtagal ang katahimikan sa pagitan nilang tatlo bago siya tuluyang lumapit kay Ivy. Dahan-dahang inalalayan nga niya ito sa pagbangon. Tumayo ka, iha. Nagulat si Ivy at hindi niya inaasahan na iabot nga ni Alice ang kamay niya upang tulungan siyang makatayo. Nang makabangon, narinig niyang muli ang malamig ngunit matatag na tinig ng ginang. Kung talagang ipinagbubuntis mo ang apo ko, kung talagang totoong lahat ng sinasabi mo. Nag-pause nga si Alice, saka tumingin kay Johan. Kailangan mong manatili sa poder namin. Matapang na saad ni Alice kaya nagulat si Ivy. Pati si Johan ay napaangat nga ang kilay. Hindi niya inaasahan ang desisyong yun mula sa kanyang ina. Ma, sigurado ka? Oo, matapang na saad ni Alice. Napalunok si Ivy. Hindi alam kung dapat ba siyang matuwa o matakot. Nanatili siyang tahimik habang si Alice ay bumaling muli sa kanya. Ngunit may isang kondisyon. Napatango si Ivy, naghihintay nga
Sa susunod na sasabihin ng ginang, magpapapaternity test tayo. Kailangan makasiguro akong anak nga ni Johan ang dinadala mo. Napatigil nga si Ivy. Inasahan niya na nga ito at mauunawaan nga niya si Alice. Base sa kanyang mga narinig, ilang beses nang may sumubok nga sa manloloko sa kanila. Kaya naman, hindi maiiwasang wala silang tiwala kahit na kay Ivy. Naiintindihan ko po. Mabuti. Hintayin natin ang tamang panahon para sa test. Sa ngayon doon ka muna sa amin para mabantayan at maalagaan ka. Hindi naman po. Ivy. Maring sad nga ni Alice. Napayo ko naman ang dalaga at hindi na nga tumutol pa. Sige na, kunin mo na ngayon din ang mga gamit mo sa inyo. Nagkatinginan sina Johan at Ivy. Hindi ito inasahan nga nilang takbo ng usapan. Pero mukhang nagbago ang ihip ng hangin. Isa lang ang sigurado, mula sa araw na to magbabago na nga ang buhay ni Ivy. Pero natatakot pa rin siya at kinakabahan sa kanyang mga kakaharapin. Sa loob ng maliit nilang bahay, marahang nilalagay nga ni Ivy ang kanyang mga damit sa loob ng isang lumang maleta. Isa itong bagay na hindi nga niya kailanman inakala na gagawin niya. At tumalis na nga lamang sa tahanang kinalakihan niya para sumama sa isang pamilyang halos hindi pa nga niya lubusang kilala. Naputol ang pag-iisip ni Ivy nang biglang bumungad nga ang kanyang nakatatandang kapatid na si Brian. Nakahiga ito sa papag, walang ginagawa gaya ng nakasanayan. Wala itong hilig sa pag-aaral at mas pinili pang magtrabaho ng maaga kaysa ang tapusin ang kurso nga nito. Saan ka pupunta? Hindi agad sumagot si Ivy. Itinuloy niya ang pag-ayos ng kanyang gamit bago sumagot ng walang emosyon. May tutulong sa akin para matapos ang pag-aaral ko. Napaangat ng kilay si Brian at kitang pag-aalangan sa mukha. Napabuntong hininga siya. Dahil wala namang magandang mangyayari kung sasabihin niya ang totoo. Mula sa kanyang pagbubuntis hanggang sa paglipat niya sa mansyon ng mga Montemayor. Ano? Matagal na kitang sinasabihan, Ivy. Maraming nakagraduate ngayon nang walang mga trabaho, wala namang silbi ang diploma eh. Hindi nakakain yan. Napabuntong hininga si Ivy. Ilang beses na nga niyang narinig itong mula sa kanyang pamilya. Ang ideya ng edukasyon ay isang walang saysay na pangarap para sa kanila. Pero iba sa Ivy. Alam niyang hindi nga siya katulad nila. At never siyang magiging kagaya nila na walang pangarap. Pumasok ang kanilang ina ni si Esther. May dalang isang basket ng labahan. Narinig nito ang pinag-uusapan nilang magkakapatid at agad ding sumabat. Tama naman ang kuya mo, Ivy. Sayang lang ang pinagkakabalan mo. Hanap ka na lang ng maayos na trabaho, yung makakatulong sa pamilya natin. Nakapagtrabaho na po ako, napagdaanan ko na pong lahat ng hirap para lang makapagpatuloy eh. Pero hindi ibig sabihin nun, susuko na ako. Hindi ako titigil hanggat hindi ko natutupad ang pangarap ko. Natahimik ang ina, pero ramdam ni Ivy na hindi pa rin ito kumbinsido. Napailing na nga lamang si Brian, bago muling nagbato ng pangungutya. Ang taas ng pangarap mo. Siguraduhin mo lang na hindi ka mahuhulog, baka sa huli ikaw rin ang umiyak. Nang bumaba si Ivy sa kanilang kwarto, nagtama ang tingin nila ng kanyang ama na si Robert. Pagod ito galing sa pagtatrabaho mula sa construction site. Matandaan ako, Ivy. Kung hindi mo pa rin naayusin ang pag-iisip mo at hindi ka pa rin magtatrabaho tulad ng kuya mo, ewan ko na lang sa'yo. Hindi nagpatalo si Ivy. At pinaglaban talaga niya ang kanyang paninindigan. Papatunayan ko po sa inyong lahat na hindi mali ang mga harap. At makakapagtapos ako kahit na anong mangyari. Magtatrabaho ako sa isang office. Yung may aircon para hindi ako nabibilad sa araw. Magiging working student ako. Napahinga ng malalim si Robert. Si Esther naman ay napaiwas na nga lamang ng tingin. Tila ikinakahiya nga ang kanilang mga sarili. Kinuha ni Ivy ang kanyang maleta at tumingin sa kanyang pamilya sa huling pagkakataon bago lumakad palabas ng bahay. Nang makalayo-layo na nga sila, huminga siya ng malalim.
Sa isang madilim na sulok ng kalsada, nakaparada ang isang mamahaling sasakyan. Isang itim na sedan, makintab at halatang hindi pangkaraniwang sasakyan. Lumapit siya rito at agad bumukas ang pinto sa likod. Isang lalaking bumaba, isa sa mga tauhan ni Alice. Marahan itong tumango kay Ivy, senyales na siya na nga ang bahala sa kanya. Sa loob ng sasakyan, natatakpan ng tinted na bintana ang kanyang muka. Sa kabila ng kaba sa kanyang dibdib, mas matimbang ang pag-asa. At sa pagsasara nga ng pinto ng sasakyan, opisyal na nga ring nagsarang bahagi ng kanyang nakaraan. Pagkarating sa mansyon, nang bumukas ang pinto ng sasakyan, agad napahanga si Ivy sa malawak at grandeng mansyon ng pamilya Montemayor. Hindi niya inasahan na ganito ka-impluwensya ang kayamanan ni Johan. Ang mataas na gate, ang napakapinong hardin at ang malapalasyong bahay ay mistulang nasa ibang mundo siya. Bago pa siya makaramdam ng kaba, lumapit sa kanya ang isang babaeng nakauniporme, ang isa sa mga kasambahay. "Magandang gabi po, ma'am. Ako po si Rosa, tawagin na lang po akong Manang Rosa. Ako nga po pala ang mag-aasikaso sa inyo." Nakangiti itong inalalayan nga siya papasok. Sa loob ng mansyon, sinalubong siya ni Alice, na bagamat seryoso pa rin, hindi na gaya ang galit nga nitong itsura noong una nga nilang pagkikita kanina sa opisina ni Johan. "Ivy, gusto kong malaman mong seryoso kami sa pagbibigay ng maayos na kondisyon para sa'yo at sa bata. Pinatawag ko na ang family doctor namin para masigurong nasa mabuting kalagayan na habang nagbubuntis." Naluluha man sa gulat at pagod, marahan lang na tumango si Ivy. Hindi niya akalaing tatanggapin siya sa isang ganitong klase ng tahanan. Makalipas ang ilang oras, natapos na ang check-up ni Ivy. Wala namang komplikasyon, pero pinayuhan nga siya ng doktor na magpahinga at talagaan ng sarili. Nang makapasok siya sa silid na inilaan nga para sa kanya, nagulat siya nang madatnan nga si Johan doon may hawak na isang tray ng pagkain. "Kumain ka muna. Sigurado akong pagod ka sa biyahe." Napatitig lang si Ivy. Noon niya lang napansin kung gaano kaingat si Johan sa kilos nito. Sa unang pagkakataon nakita niya ang mas malambing na panig nito. "Ivy, may gusto akong malaman. Ano ba ang course mo?" Nagalinlangan si Ivy pero sa huli, sumagot siya. "Accountancy. Gusto kong maging accountant." Napatango si Johan, tila iniisip ang sagot niya. Ilang saglit pa ngumiti ito ng bahagya. "Bagay sa'yo. Alam mo bang accountant din ng mama ko at top-notcher siya sa board exam ng panahon niya?" Bahagyang napaawang ang bibig ni Ivy matapos marinig yun. Mas lalo namang nadagdagan ang respeto niya para kay Alice. "Umupo ka muna. Ikukuha lang kita ng tubig sa baba." Hindi pa man nakakapagsalita si Ivy, ay mabilis nang naglakad si Johan pababa. Sinundan nga niya ito ng tingin sa kamarahang napangiti. Ito ang dahilan kung bakit mabilis na nasangkot nga si Johan sa kanya at nasungkit nga rin ni Johan ang kanyang puso noong gabing una silang magkakilala sa club. Ang kabaitan nito. At dahil doon na numbalik sa alaala ni Ivy ang pangyayari sa club. Sa loob ng isang madilim na pribadong silid sa club, hindi mapakali si Ivy habang nakatayo sa isang tabi. Kanina lang tinawag siya ng may-ari ng bar at sinabihang may isang VIP guest na gustong makasama siya sa isang private room. Nang makita niya si Johan, isang gwapong binata ang halatang hindi sanay sa ganoong lugar. Lalo siyang kinabahan. "Umupo ka." Dahan-dahang umupo si Ivy sa gilid ng sofa. Hindi pa rin mapakali. Pero laking gulat niya nang makitang malumanay na tingin ni Johan. "Relax ka lang. Hindi kita tinawag para sa masamang dahilan." Nagugulahan si Ivy pero dahan-dahan siyang huminga ng malalim. Doon naalala niya ang kinakatakutang eksena kanina. Ang pag-perform niya sa pole sa unang pagkakataon. Nanginginig ang kanyang kamay habang sumasayaw sa harap ng maraming tao.
At hindi nga niya inasahan na sa gitna ng takot may isang pares ng mata na nakatitig sa kanya. Walang iba kundi si Johan. Alam kong natatakot ka sa ginagawa mo kanina. Kaya kita tinawag dito, binayaran ko ng malaki ang may-ari para lang makababa ka sa entablado. Nanlaki ang mata ni Ivy. Hindi niya akalaing may isang lalaking may ganitong klaseng malasakit. Ngunit tayo niya pa rin bastang magtiwala. Bakit mo yun ginawa? Dahil hindi ka nababagay sa lugar na yun. Napangiti si Ivy sa kainabot nga ang mga pagkaing nakaratay sa mesa. Nang makita ni Johan ang kanyang ginagawa, bahagya itong natawa habang pinapanood siyang kumain. At sa sandaling yun isang mahiwagang koneksyon ang nabuo sa pagitan nila. Isang koneksyon na humantong sa isang gabing hindi nila malilimutan. Isang gabing puno ng pagnanasa. Ngunit higit sa lahat isang gabing puno ng hindi maipapaliwanag nga na damdamin. Ngayon habang pinagmamasdan ni Ivy si Johan na palapit nga sa kanya, hindi niya maiwasang mapangiti ng bahagya. Kinabukasan, nagising si Ivy ng may matinding pagkahilo. Agad siyang napaupo sa kama. Hawak ang kanyang tiyan habang pinipigilan ng alon ng pagduduwal na bumalot nga sa kanyang katawan. Hindi niya inakalang ganito kagrabe ang epekto ng pagbubuntis niya. Pilit siyang tumayo at naglakad papunta sa banyo ngunit sa bawat hakbang, parang lumulutang ang paligid. Nang marating niya ang lababo, hindi niya napigilan pa ang pagsusuka. Halos mawala na nga siya ng lakas at mapahawak sa pader upang hindi matumba. Sa gitna ng panghihinay isang malakas sa pagkatok ang narinig niya sa pinto. Ivy, okay ka lang ba? Nang hindi nga siya agad sumagot, bumukas ang pinto at pumasok si Johan at bakas sa mukhang pag-aalala. Lumapit ito at marahang hinawakan ng kanyang braso upang alalayan siya pabalik sa kama. Hindi mo na dapat pinipilit ang sarili mong bumangon kung ganyan ang pakiramdam mo. Pero may quiz kami ngayon ayoko namang mamiss yun. Napabuntong hininga si Johan. Sa kabila ng panghihina ni Ivy, naroon pa rin ang determinasyon niyang ipagpatuloy ang kanyang pag-aaral. Ngunit dahil dito ang unang beses ni Ivy sa pagbubuntis, hindi gusto ni Johan na ipilit ni Ivy ang sarili niya sa kabila ng kanyang kalagayan. Nang pumasok si Alice sa silid, agad niyang nakita ang kalagayan ni Ivy. Napahiling siya at lumingon kay Johan. Anong balak mong gawin? Nag-isip sandali si Johan bago ngumiti at saka tumayo. Tila may naisip na solusyon bago umalis sa kwarto habang hawak ang kanyang cellphone. Sa loob lamang ng ilang minuto, inayos ni Johan ang lahat. Tinawagan niya ang direktor ng eskwelahan at ipinaliwanag ang sitwasyon ni Ivy. Dahil sa kanyang impluwensya madaling napapayag ang paaralan na bigyan ng konsiderasyon sa Ivy ngunit hindi sa paraang iniisip ng dalaga. Sa loob ng kanyang silid hindi makapaniwala si Ivy nang ipaalam nga ni Johan ang kanyang plano. Ano? Magpapanggap siyang transfer student? Sa kanyang harapan nakatayo ang isang profesional na nurse na may suot na simpleng uniforme, pang-estudyante. Sa unang tingin mukhang ito ang isang normal na estudyante. Malinis ang hiwa ng buhok at may dalang bag na naglalaman ng mga gamit na angkop sa isang high school senior. Oo, gusto mong pumasok pero hindi namin pwedeng hayaang mga libang kalagayan mo. Kaya may solusyon tayo. Magkakaroon ka ng bagong best friend na aalalay sa iyo buong araw. Halos hindi makapagsalita si Ivy. Hindi niya gusto ang ideya na may sumusunod-sunod sa kanya pero nang makita niya ang seryosong tingin ni Alice, alam niyang hindi siya mananalo sa usapan. Huwag ka nang magreklamo pa, Ivy. Para sa inyo din to ng magiging anak niyo. Ito ang pinakamagandang paraan para hindi mo mapabayaan ang pag-aaral mo. Habang inaalagaan mo rin ang sarili mo. Matataas ang mga gusali sa mga paaralan. Ilang hagdan ang kailangan mong akyatin para magpapalit-palit ng room. Kailangan mo nang alalay sa'yo na alam ang kalagayan mo. Napabuntong hininga na nga lamang si Ivy. Wala na nga siyang ibang magagawa pa kundi tanggapin ang sitwasyon. Kahit pa alam niyang magiging awkward to, sa loob ng eskwelahan wala nga siyang ibang pagpipilian. Habang nakatingin kay Johan, hindi niya maiwasang isipin kung paano niya
Nagawang ayusin ang lahat sa loob lamang ng ilang minuto. Isang bagay lang ang sigurado niya. Kapag ginusto ni Johan ang isang bagay, siguradong magagawa niya ito. Pagdating sa paaralan, agad na napansin ng mga kaklase ni Ivy ang presensya ng isang bagong estudyante. Suot ni Daisy ang school uniform at kahit hindi man siya sanay sa pagiging isang mag-aaral muli, napapanatag nga si Ivy nang makita niyang mukhang komportable naman ito. Uy Ivy, sino to? Bago pa siya sa batch natin? Lumapit si Diana na nakangiti at puno ng sigla. Bago pa man makasagot si Ivy, si Daisy na nga mismong nagpakilala. Hi, ako si Daisy. Bagong lipat ako dito. Agad na kinamayan nga ni Diana si Daisy. Tila ba hindi na nga kailangan pag-isipan kung tatanggapin ba siya bilang kaibigan o hindi. Nice to meet you, Daisy. Buti naman may bagong mukha sa school. Alam mo bang nakakabaliw na dito araw-araw? Sabay tawa. Mahina pa nga niyang hinampas ang braso ni Daisy. Nakangiti si Ivy habang pinagmamasdan ng dalawa. Sa totoo lang inaalala nga niya kung paano niya ipapaliwanag kay Diana ang sitwasyon, pero tila hindi na nga yun magiging problema. Habang magkaklase, doon lang napagtanto ni Ivy na bukod sa pagiging nurse, matalino rin pala si Daisy sa kanilang mga subjects at madalas itong tinatawag ng guro at tamang-tama ang kanyang mga sagot. Habang pauwi, matapos magpaalam si Diana sa kanila, naglakad na nga sina Ivy at Daisy sa eskinita kung saan naghihintay ang sasakyang susundo sa kanila. Huy Daisy, bakit parang talino mo sa lahat ng subjects? Napangiti si Daisy at galing po akong accountancy noon bago ako nag-shift ng nursing. Napawang ang bibig ni Ivy. Maging ito ba ay plinano ni Johan? Daisy, wag ka nang mag-post sa akin. Unang-una, mas matanda ka. Pangalawa, professional ka. Ngumiti na nga lamang si Daisy. Saka kinuha kay Ivy ang karga nga nitong mga makakapal na libro. Ipinagkatiwala ka ni Sir Johan sa akin. Ikaw ang boss ko. Ngumuso na nga lamang si Ivy. Hindi niya talaga alam kung kailan siya masasanay sa ganitong setup. Buong buhay niya, hindi ganito kataas ang tingin ng ibang tao sa kanya. Lumipas ang ilang linggo sa wakas, nagsimula ng sem break. Dapat sana'y pagkakataon nito upang makapagpahinga sa Ivy. Ngunit sa araw na to may isang mas mahalagang bagay siyang kailangan harapin. Ang paternity test. Sa loob ng sasakyan, tahimik lang sa Ivy habang nakatingin sa labas ng pintana. Nasa tabi niya si Johan, nabala sa pagmamaneho. Hindi naman nakaligtas sa paningin ng binata ang kabang nakaukit sa mukha ni Ivy. Natatakot ka ba? Nagulat si Ivy sa tanong. Ngunit hindi niya tinatanggi ang totoo. Dahan-dahan siyang tumango. Hindi ko alam kung bakit. Confident naman ako sa totoo lang. Pero kinakabahan lang ako. Huminto sa spotlight ang sasakyan. Kaya nagkaroon ng pagkakataon si Johan na lingunin siya. Ngumiti ito, isang ngiting may halong pagpapalakas ng loob. Wala kang dapat ikabahala kung ganun. Napatitig sa Ivy kay Johan. Ikaw, hindi ka ba kinakabahan? Paano kung hindi ikaw ang ama? Salip na magpakita, nangalinlangan, ngumiti lang si Johan at muling binalik nga ang tingin sa daan nang mag-green light. Kailanman, hindi ko inisip na niloloko mo ko. Matapos kong makita ang sinseridad mo nung pumunta ka sa opisina ko at lumuhod sa harap ni Mama, naniwala na ako sa'yo at gusto kong ipagpatuloy na magtiwala. Napatigil si Ivy sa loob ng maraming linggo. Sa kabila ng mga pagsubok na pinagdaanan nila, ngayon lang niya tunay na naramdaman na hindi lang responsibilidad ang dahilan ng pananatili ni Johan sa tabi niya, kundi ang tiwala. Dumating na sila sa klinika para nga sa paternity test. Habang sinasagawa ang proseso, hindi iniwan ni Johan si Ivy. Pinisil nito ang kamay niya tuwing napapansin nga ang kaba. Nang matapos, tahimik silang umalis at bumalik ng sasakyan. Ilang araw ang lumipas, dumating na nga ang resulta. Sa loob ng opisina ng doktor, tahimik na binasa ng doktor ang dokumento habang nakaupo sa tabi ni Johan.
Si Ivy naman hindi mapakali. Hinahawakang mahigpit ang laylayan ng kanyang damit. Ilang segundo ang lumipas bago ngumiti ang doktor at ipasa nga ang papel kay Johan. Congratulations, Sir Johan! Ikaw ang ama ng batang dinadala ni Ivy. Damang-dama ni Ivy ang biglang pagluwag ng kanyang dibdib. Muntik nang maluha si Alice. Ngunit pinigilan nito ang sarili. Si Johan naman ay napabuntong hininga ngunit hindi dahil sa kaba, kundi sa isang kumpirmasyon na alam na nga niyang totoong lahat ng sinasabi ni Ivy simula pa lamang. Bago sila umalis, nagbili ng doktor kay Ivy. Iwasan mo na muna ang masyadong stress at pag-aalala, Ivy. Ang stress hindi maganda sa pagbubuntis mo. Napangiti si Ivy bago tumango. Pakiramdam niya unti-unti nang gumagaan ang kanyang sitwasyon. Sa biyahe pa uwi tahimik lamang silang dalawa ni Johan. Ngunit ngayon, hindi na ito ang klase ng katahimikang puno ng pangamba, kundi isang katahimikang may kasamang kapanatagan. Ayos na, 'di ba? Napalingon si Ivy sa kanya at sa unang pagkakataon ngumiti siya nang may buong kasiguraduhan. Oo, ayos na. Dapat siguro kumain tayo sa labas ngayon. Ano sa tingin mo? Napangiti si Ivy, nakakaramdam na nga rin siya ng gutom, kaya agad nga siyang tumango at masayang ngumiti. Masaya na dapat ang gabing yun. Pagkatapos ng check-up, nagdesisyon sina Johan at Ivy na kumain sa isang magandang resto upang ipagdiwang ang magandang balita. Ngunit sa mismong pagbaba ni Ivy mula ng sasakyan, isang malakas na sigaw ang umagaw sa kanyang atensyon. Wala kang kwenta. Hindi ba't binigyan na kita ng instructions noon? Hindi ka ba marunong magbasa? Napalingon sa Ivy sa pinanggalingan ng boses. Isang construction site na nasa tabi ng resto. Doon nakita niya ang isang lalaking matanda nakayuko habang sinisigawan ng isang trabahador na halatang mas bata pa sa kanya. Nang makita niya kung sinong matandang yun, agad nga siyang napaatras. Pakiramdam niya tumigil ang mundo niya sa isang saglit. Papa? Bumilis ang tibok ng dibdib ni Ivy. Hindi siya nagdalawang isip na tumakbo papunta sa construction site. Napansin ito ni Johan kaya mabilis siyang sumunod kay Ivy. Nang makalapit si Ivy, agad niyang tinulak palayo ang lalaking sumisigaw sa kanyang ama. Anong problema mo? Bakit mo sinisigawan ng mas matanda sa'yo? Nagulat nga ang lalaki sa biglang pagsulpot nga ng isang babae, lalo na nang makita niyang mas bata pa nga ito sa kanya. At sino ka naman? Anak ka ba ng matandang to? Tumango si Ivy, bakas nga sa mukha niya ang matinding galit. Oo, at wala kang karapatang bastusin ang tatay ko ng ganito. Sa likuran ni Ivy, mahigpit na hinawakan ni Johan ang braso niya. Tila pinapakalma siya, ngunit hindi maibsan ang galit sa puso niya. Nang lumamig na ang sitwasyon, umalis na nga ang lalaking sumisigaw. Ngunit naiwan pa nga rin ng matinding sakit sa puso ni Ivy. Hinarap niya ang kanyang ama, si Robert, na hindi pa nga rin makatingin sa kanya. Bakit mo hinahayaan na tratuhin ka nila ng ganito, Papa? Hindi sumagot si Robert. Sa halip, dahan-dahan niyang nilingon ang kanyang anak at bumuntong hininga. Huwag mo na tong intindihin, Ivy. Nilipas din to. Normal lang naman ang mapagalitan pag nagkamali. Mas lalong nagalab ang damdamin ni Ivy sa narinig. Hindi niya maintindihan kung bakit kailangan tanggapin ng ama niya ang ganitong klase ng buhay. Naalala niya ang mga sinabi niya noong huli silang nagkausap. Magtatrabaho ako sa isang office, yung may aircon para hindi ako nabibilad sa araw. Ngayon, habang nakikita ang pagod at panghihinayang nga bumalot sa katawan ng kanyang ama, biglang bumikat ang pakiramdam ni Ivy. Para bang isang malaking suntok sa puso niya ang makita ang kanyang ama sa ganitong sitwasyon. Nang makitang lumuluha ang kanyang anak, marahang tinapik ni Robert ang kanyang balikat at saka ngumiti ng may lungkot. Bakit umiiyak-iyak ka ngayon? Tingin mo ba maawa ako sa'yo? Ikaw ang pinakasutil kong anak na laging sumasagot sa akin. Napaiwas ng tingin si Robert. Sa kabila ng masungit, na pagkakasabi niya, hindi pa rin ito may itago ang kanyang pagiging emosyonal. Ivy, umalis ka na. Huwag mo na akong intindihin pa. Ipagpatuloy mong pangarap mo. Huwag mong sayangin ang lahat ng pinaghirapan mo.
Napalunok sa Ivy. Alam niyang ito ang tamang gawin pero ang paraan nga ng pagkakasabi ng kanyang ama ay parang isang matalim na kutsilyong tumarak nga sa kanyang puso. Papa naman. Hindi nilingon ni Robert sa Ivy. Pakiramdam ni Ivy, tinutulak na nga siya palayo ngunit sa loob-loob niya, ito rin ang paraan ng ama niya para siguraduhin hindi na nga siya babalik pa sa hirap na dinanas ng kanilang pamilya. Patunayan mong tama ang pinili mong daan. Alam kong kayang-kaya mo. Dahil kung hindi, mas lalo akong magagalit sa'yo. Maghintay ka, Papa. Kapag nakapasa na ako, makakapagtrabaho na ako. Hindi mo na kailangan magtrabaho pa sa ganitong lugar. Nakangiti ang kanyang ama. Ngunit malamig ang mga salitang binitawan nito. Halos hindi na nga napigilan ni Ivy ang mga luhang gustong bumagsak mula sa kanyang mga mata. Pilit na sumisigaw si Ivy habang umiiyak. Kahit nahirap magsalita, alam niyang narinig siya ng kanyang ama na naglalakad palayo. Dahan-dahan siyang umatras at pinunasan nga ang kanyang luha at pilit na ngumiti. Ngunit bago siya tuluyang umalis, isang huling sulyap ang ibinigay niya sa kanyang ama. Isang tinging puno ng pangungulila at pagsisisi. Nang makalayo si Robert, nalalayan nga ni Johan ng dalaga. Ivy, bumalik na tayo sa kotse. Umuwi na lang muna tayo. Nang bumalik sila sa sasakyan, tahimik lang si Johan habang pinagmamasdan si Ivy na umiiyak. Pinayuhan sila ng doktor na hindi mabuting mistress sa Ivy ngunit hindi niya rin magawang pigilan ito sa pag-iyak dahil alam niyang masakit ang dinadamdam nito ngayon. Kaya naman kahit na may pag-aalinlangan marahang niyakap ni Johan sa Ivy. Sa unang pagkakataon hindi na napigilan ni Ivy ang sarili at tuluyang humagulgol sa bisig ni Johan. Kinabukasan isang tahimik na umaga ang bumalot sa mansyon ng mga Villarreal. Ang araw ay sumisikat na, ngunit hindi pa rin mabura sa puso ni Ivy ang sakit nang nangyari kahapon. Unti-unting dumilat ang kanyang mga mata. Mabigat, pagod at ramdam pa rin ang kirot sa kanyang dibdib. Dahil sa matinding pag-iyak kagabi, namamaga pa rin ang mga mata ni Ivy. Dahan-dahan nga siyang bumangon, huminga ng malalim at pinilit ang sariling bumaba mula sa kwarto. Nang makarating sa dining area, bumungad sa kanya si Alice na nakaupo sa hapagkainan, abala sa pagsaset-up ng pagkain. Isang bagay na hindi niya madalas makita dahil madalas itong hinaalalayan ng mga katulong. Ivy, halika. Sumabay ka sa akin magalmusal. Nagulat si Ivy sa lambing ng boses ni Alice. Bagamat hindi ito pala ngiti, kagaya nga ni Johan ramdam niya ang sinseridad nito. Nang mapansin ni Alice ang pamumugto ng kanyang mata, isang buntong hininga ang pinakawalan nito bago naglagay ng pagkain sa kanyang plato. Alam kong hindi naging madali ang kahapon para sa'yo, pero gusto ko lang malaman mo, hindi mali ang mangarap, Ivy. Napalunok si Ivy, alam niyang sinusubukan siyang pasayahin ni Alice. Sa isang iglap, naramdaman niya ang init ng pamilya, isang bagay na hindi niya inasahan mula sa isang taong noon ay hindi niya lubos nakilala. Nagpasalamat siya at sinubukang gawing normal ang umaga, ngunit sa likod ng kanyang isipan, may bumabagabag pa rin sa kanya. May kulang pa, may gusto pa nga siyang malaman. Nang matapos ang almusal, nagdesisyon nga siyang pumunta sa opisina ni Johan. Ngunit pagdating niya doon, wala si Johan. Sa halip, isang stack ng mga dokumento ang bumungad sa kanyang harapan sa ibabaw ng lamesa. Napatigil siya. Hindi naman siya pakailamera ngunit may kung anong nag-udyo kay Ivy upang silipin ang mga papeles. At doon napansin niya ang hindi inaasahan. Ang kanyang ama, ina at kuya. Nasa mesa nga ni Johan ang mga resume nila. Napalunok si Ivy habang binabasa ang mga impormasyon. Hindi niya maintindihan kung bakit nasa opisina iyon ni Johan. Hanggang sa mapansin niya ang isang dokumento sa ibabaw na may pirma ni Johan, pati na rin isang opisyal na seal. Accepted, napaatras siya. Hindi makapaniwala. Hawak pa rin ang papel. Mabilis niyang binasa ang dokumento. Nakasulat doon na tinanggap ang kanyang pamilya sa isa sa mga kumpanya na pagmamay-ari ni Alice at ang mismong nag-utos nito ay si Johan na siyang CEO nito.
Hindi ito mataas na posisyon, ngunit kung ikukumpara ito sa dati nilang mga trabaho, nakasisiguro si Ivy na mas magiging komportable na ang kaniyang mga magulang. Hindi na masusugatan ang kamay ng kaniyang ina sa walang sawang paglalaba at hindi na kailangan pang masigawan ng kaniyang ama sa ilalim ng napakainit na araw. Napauko si Ivy sa isang sofa habang yakap ang hawak na papel at tuluyang napaiyak. Ngunit sa pagkakataong ito, hindi na yun dahil sa lungkot. Isa iyong pagluha dala ng saya at pasasalamat. Sa wakas, naunawaan na niya. Hindi lang dahil sa bata, hindi lang dahil sa magiging kamag-anak nila ang kanyang dinadala. Mahalaga rin siya para sa kina Alice at Johan. Sa unang pagkakataon hindi na niya naramdamang nag-iisa siya. Dahil ngayon, mas buo na ang determinasyon ni Ivy na gawin ang lahat upang hindi sayangin ang lahat ng ginagawa ng mga taong minamahal at pinahahalagahan siya. Lumipas pa ang mga araw at linggo. Walang kaalam-alam ang pamilya ni Ivy na konektado siya sa taong nagbigay sa kanila ng trabaho, ngunit mas mabuti na iyon. Minsan, palihim siyang dumadalaw kasama si Johan upang silipin ang kaniyang mga magulang at kapatid. At sa tuwing nakikita niya silang mas komportable na sa kanilang mga bagong trabaho, tila busog na rin ang puso niya. 2 buwan na lang din at gagraduate na si Ivy. Sinuwerte siyang hindi pa ganun kalaki ang kaniyang tiyan at mukhang makakagraduate siya nang walang problema. Gayunpaman, sa paglipas ng araw, ang mga bagay na ikanakatakot ni Ivy ay isa-isa na ring nangyayari. Sa loob ng University Hall, isang tensyonadong eksena ang naganap. Sa gitna ng masayang usapan ng mga estudyante tungkol sa nalalapit na graduation, isang komosyon ang bumalot sa isang bahagi ng pasilyo. "Anong problema mo, Diana? Pakailamera ka masyado." Nakaharap ni Diana ang isang grupo ng mga estudyante. Mga babaeng kilala sa pagiging mayayabang at mapanlait sa kanilang batch. Isa rito si Stella, ang pinuno ng grupo na kasalukuyang nakapamewang at nakataas ang kilay kay Diana. "Hindi ako pakailamera. Ikaw kaya ang nagsimula ng gulo, Stella. Nakaupo ako dito at tahimik na nagre-review. Tapos bigla mo akong paalisin? Nabasa mo naman, di ba? Study area to, hindi makeup room at tambayan." Napansin ni Ivy ang komosyon at agad nga siyang lumapit. Sa kanyang paglapit nakita niyang maraming estudyanteng nakapaligid sa kanila. Tila nagabang ng mas malaking drama. "Diana, ano nangyayari? Bakit nagsisimula ka na naman ng gulo dito sa study area?" "Wow, Ivy, napaka-protektibo mo naman sa kaibigan mo. Ikaw na lang kaya ang makipagtalo sa amin." Nakita ni Ivy ang matalim na tingin ni Stella. Alam niyang hindi basta-basta natatakot ang mga ganitong uri ng tao pero hindi niya hayaang api-apihin ang kaibigan niya. "Ano bang problema mo kay Diana?" tanong ni Ivy. Sa halip na magalit, biglang umisi si Stella. Isang mapanuksong ngiti na parang may nalalaman nga itong isang bagay na hindi pa niya sinasabi. "Alam mo, Ivy, may narinig akong chismis tungkol sa'yo. Sabi ng kaibigan ko parang nakita ka raw niya dati sa isang club. Alam mo na, nagtatrabaho doon." Napatigil sa Ivy at ramdam niya ang biglang pagbilis ng tibok ng kanyang puso. Kahit hindi niya pinakita, nagsimula na nga siyang lumamig. Pati na rin ang kanyang kamay. "Ang gusto ko lang naman malaman eh. Baka naman may pasalubong kang iniuwi mula doon." Sinamahan pa ito ng malisyosong tingin mula sa ibang babaeng kasama ni Stella. Halatang ang ibig sabihin nga nito na baka nga buntis nga si Ivy dahil sa trabahong yun. Isang malutong na halakhak ang sumunod nga mula sa mga salitang yun. Naging tahimik ang paligid. Halos marinig na nga lamang ang mahinang bulungan ng ibang estudyante sa paligid. Napatingin si Diana kay Ivy. Alam niyang nasaktan ito, ngunit bago pa nga makasagot si Ivy isang boses ang pumagitna sa kanila. "Ang dami mo namang oras para manghusga, Stella. Hindi ko alam na mahilig ka palang makialam sa buhay ng iba." Nagulat si Stella nang tumabi si Daisy kay Ivy at pinatong ang isang kamay sa balikat niya
na tila nagpaparamdam ng suporta. Nakita kong 0 ka sa quiz kanina. Kung wala kayong magawa, siguro mas mabuting gamitin niyo ang oras niyo sa pag-aaral para hindi kayo mapahiya sa finals. Baka kasi kayo ang hindi makagraduate, hindi si Ivy. Isang nakakapanindig balihibong katahimikan ang bumalot sa paligid. Ang mukha ni Stella nagdilim. Pero bago pa nga ito muling makapagsalita, humakbang si Daisy, palapit sa kanya at binigyan siya ng malamig ngunit matapang na tingin. Umalis ka na, Stella, bago mo pa pagsisihan ng mga walang kwentang bagay na lumalabas dyan sa bibig mo. Dahil sa matinding presensya ni Daisy, hindi na sumagot pa si Stella. Sa halip na nalikuran niya ang grupo ni na Ivy at Diana. Sabay padabog nga na umalis kasama ang kanyang mga kaibigan. Nakahinga ng maluwag sa Ivy ngunit sa halip na gumaan ang kanyang pakiramdam, isang matinding kaba ang bumalot sa kanya. Alam niyang hindi matatapos ang usap-usapan sa simpleng pagtahimik ni Stella, lalo na ngayon na may mga nakarinig nga sa sinabi nito. Nang lumingon siya kay Diana, nakita niyang pag-aalinlangan sa mukha nito. Ivy, totoo ba yung sinabi ni Stella? Hindi yun totoo, di ba? Hindi nakasagot sa Ivy. Isang segundo nga siyang natigilan pero sa halip na ipaliwanag nga ang sarili, mabilis lamang siyang umiwas nang tingin na tinalikuran si Diana. Kalimutan mo na yon. Walang ibang sinabi sa Ivy at agad nga na naglakad palayo. Pilit tinatago ang bigat sa kanyang dibdib. Sinundan siya ni Daisy tahimik ngunit determinado. Hindi na nagtanong pa si Daisy, alam niyang hindi yun ang tamang oras. Pero sinundan niya sa Ivy hanggang sa makauwi na ito sa mansyon ng mga Montemayor. Nang makauwi si Johan, inireport nga ni Daisy ang lahat ng nangyari. Napakunot noo nga si Johan matapos marinig ang lahat. Agad na nag-alala para kay Ivy. Alam niyang matapang ang dalaga pero hindi ibig sabihin nun, hindi siya nasasaktan. Nasaan siya? Nasa kwarto na po, mukhang pagod. Dali-daling umakyat si Johan, kumatok sa pinto ni Ivy. Ilang sandali pa, bumukas ito at bumungad sa kanya ang isang nakangiting Ivy. Gayunpaman hindi niya nalinlang si Johan. Kita sa mata ni Ivy ang lungkot sa tinatago niya. O Johan, napadaan ka! Sinulyapan siya ni Johan, ngumiti ang binata ngunit kitang pag-aalala sa likod ng matamis niyang ngiti. Narinig ko ang nangyari kanina sa school. Napaaway ka raw. Nagkibit balikat lamang si Ivy at pilit na tinawanan ng nangyari. Wala yun. 2 buwan na lang tapos na ang lahat. At gagraduate na ako, hindi naman ako maapektuhan ng mga chismis nila. Alam ni Johan na hindi ganun kasimple yon para kay Ivy. Pero imbes na pilitin nga siyang magsalita, nagdesisyon siyang tulungan nga siya sa ibang paraan. Napatingin si Johan sa study table ni Ivy at nakitang gamit nga nito ang lumang laptop na binigay nga niya sa dalaga. Thesis mo ba ang ginagawa mo? Kamusta? Napakamot si Ivy sa kanyang ulo sa kabahagyang natawa. Ayos lang. Medyo nakaka-stress pero kakayanin. Ngumiti si Johan sa katuluyan ng pumasok sa kwarto ni Ivy. Sige, tutulungan kita para makatulog ka ng maaga. Bago pa man makatanggi si Ivy, naupo na si Johan sa tabi ng kanyang pwesto. Binuksan nito laptop at inisa-isa ang kailangan niyang gawin. Nagsimula silang mag-revise ng ilang bahagi ng kanyang papel. Sa gitna ng kanilang gawain, hindi maiwasang humikab ni Ivy. Ilang minuto pa, hindi na niya napigilan ang pagod at dahan-dahang napapikit. Napangiti si Johan nang makitang tuluyan ng nakatulog si Ivy sa gilid ng mesa. Dahan-dahan niyang inilapag ang laptop, pagkatapos ay maingat niyang binuhat si Ivy papunta sa kama. Pinagmasdan niya saglit ang maamong mukha nito. Ang babaeng minsang dumaan lang sa buhay niya, ngayon ay hindi na lang basta parte ng kanyang nakaraan, kundi isang taong gusto niyang alagaan at protektahan. Marahang inayos ni Johan ang kumot sa ibabaw ni Ivy bago marahang hinalikan ito sa noo. Kinabukasan, maagang naghanda si Ivy para pumasok sa paaralan. Ngunit bago pa man siya makalabas ng mansyon, hinarang siya ni Johan sa may pintuan
Hawak ang susi ng kaniyang sasakyan. Ihahatid na kita. Pag-aaya nga ni Johan. Napatingin si Ivy sa binata at bahagyang nagdalawang isip. Nasaan pala yung driver? Sumunod namang bumaba sa mansyon si Daisy na hindi pa handang umalis. Ang kapal ng eyebags nito tanda ng pagpupuyat upang mag-aral. Napalunok ng laway si Johan. Pakiramdam niya kailangan nga niyang bigyan ng malaking bonus si Daisy. Hindi ako papasok. Ito po ang excuse letter ko. Okay lang po bang pakiabot sa mga teacher? Tinanggap naman ni Ivy ang excuse letter na pinirmahan pa mismo ng family doctor ng mga Montemayor. Hindi na nagtagal pa si Daisy at umakyat na nga ito. Okay lang ba si Daisy? Nagkibit balikat lamang si Johan. Trust me, marami pang kayang gawin niyang si Daisy, hindi basta-bastang matatalo yan ng isang sakit. Napangiti naman sa Ivy. Saka maayos na tinupi ang excuse letter. So tara na. Wala naman akong gagawin kaya naisipan kong ako na munang maghahatid sa'yo. Paano kung may makakita sa'yo? Para kanino ka ba nag-aalala? Siyempre sa'yo. Kapag nakita tayong magkasama ng mga kaklase ko, aalamin nila kung sino ka. At pag nangyari yun ano? Pagpuputol nga ni Johan at hindi makasagot si Ivy at napabuntong hininga lamang. Walang mangyayaring masama. May ginawa ba tayong masama? Saad pa nga ng lalaki. Umiling si Ivy bilang sagot. Ngumiti naman si Johan. So tara na. Huwag kang matakot sa mga sasabihin ng ibang tao. Wala ka namang inaapakang tao. Marahang napangiti si Ivy. Kahit papaano nakampante siya dahil alam niyang kasama niya si Johan. Sige na nga. Malawak na napangiti nga si Johan sa kapinagbuksan ng pinto si Ivy. Nang makarating sila sa paaralan, inihinto ni Johan ang sasakyan, hindi sa eskinita kung saan madalas bumaba sina Ivy at Daisy, kundi mismo sa harap ng main gate ng kanilang university. Napaawang na lamang ng bibig si Ivy, lalo na't ngayon ay napapalingon na ang ibang estudyante sa mamahaling kotse ni Johan. Dito talaga? Tanong nga ni Ivy. Bakit, may problema ba? Tanong pabalik naman ni Johan. Bago pa siya makasagot, bumukas na ang pinto at inilahad ni Johan ang kamay sa kanya. Wala siyang nagawa, kundi bumaba habang nararamdaman niya ang mga mata ng kanyang mga kaklase na nakatutok sa kanila. Si Ivy, sinong kasama niya? Tanong nga na isang classmate niya. Sagot naman ng isa pa. Ang gwapo, boyfriend niyo ba yan? Halos makalimutan ng mga tao ang chismis tungkol kay Ivy na minsang nagtrabaho sa club. Mas nakuha ng atensyon nila ang presensya ni Johan. Matangkad, gwapo, may tindig ng isang matagumpay na lalaki at halatang protective kay Ivy. Lihim na napangiti si Ivy. Hindi niya inaasahan ito, pero sa simpleng kilos na ito ni Johan, pakiramdam niya ay hindi niya na kailangang matakot pa sa mga sasabihin ng iba. Ako uli ang susundo sa'yo mamaya. Nagulat nga si Ivy dahil sa kanyang narinig. At simula ngayon, ako nang mag-aatid sundo sa'yo. Hindi na naghintay pa si Johan ng sagot mula kay Ivy. Ngumiti lamang ito, saka pumasok sa kaniyang kotse at nagpatuloy sa pag-alis. Nagpatuloy naman si Ivy sa kaniyang pagpasok sa paaralan. Sa kanilang pag-uwi, naging tahimik si Ivy. Pinagmasdan niya ang sarili sa gilid ng bintana, hinihimas ang kanyang tiyan. Ramdam niya na unti-unti nang nagiging mas kapansin-pansin ang kanyang pagbubuntis. Mukhang hindi ko na talaga maitatago tong si baby. Sandaling napatingin nga si Johan kay Ivy. Habang nagmamaneho, kitang-kita sa mukha ng binata ang banayad ng ngiti nito sa labi. Kahit na anong mangyari, hindi kita pababayaang mag-isa. Kaya simula ngayon kung may problema ka, lalong-lalo na kung tungkol sa pagbubuntis mo, sabihin mo sa akin. Sandali silang nanahimik bago muling nagsalita si Ivy. Hindi niya kayang itago ang tanong na kanina pa nga bumabagabag sa isip niya. Johan, ano na ba talaga ako sa'yo ha? Tanong nga ni Ivy. Napatigil si Johan sa tanong na iyon. Hindi niya agad sinagot. Bagkus ay saglit siyang tumingin sa kanya bago muling ibinalik ang atensyon sa daan.
Sa dami ng kabutihang ipinakita ni Johan, gusto niyang malaman, ginagawa ba ito ng lalaki dahil lang sa bata o may ibang dahilan? Napakapit ng mahigpit si Johan sa manibela at mariing napasinghap bago dahan-dahang ipinarada ang sasakyan sa gilid ng kalsada. Pinatay niya ang makina at malalim na huminga. Tila pinag-iisipang mabuti ang susunod niyang sasabihin. Ivy, alam mo namang hindi ko ginagawa ito para lang sa bata, di ba? Marahang napangiti si Ivy sa kanapayo ko. Alam ko, nararamdaman ko naman. Lahat ng ginagawa mo hindi lang dahil sa batang dala ko. Pero gusto ko lang makumpirma. Gusto kong marinig galing mismo sa'yo kung ano ba talaga ako sa buhay mo. Kung bakit ginagawa ang lahat ng to para sa akin. Sumandal si Johan sa upuan, marahang pinipis silang manibela. Tila pinipigilan ng sariling emosyon. Pagkatapos hinarap niya si Ivy. Tinitigan ng mga mata nito sa kamarahang hinawakan ng kamay ng dalaga. I love you. Mahal kita kaya ginagawa kong lahat ng to. Napasinghap si Ivy, bumilis ang tibok ng puso niya sa narinig. Napatitig siya sa mga kamay ni Johan na maingat na nakahawak sa kanyang kamay. Johan, ngayon ako naman ang magtatanong. Mahal mo rin ba ako? Natahimik silang dalawa. Ngunit ramdamang matinding tensyon sa pagitan nila. Parang biglang sumabog ang kaba sa dibdib ni Ivy. Isang damdaming hindi niya kayang pigilan. Ngumiti siya at tumango. Oo, mahal din kita, Johan. Saad ni Ivy. Bago pa makapag-isip ng muling sasabihin si Ivy, marahang hinawakan ni Johan ang kaniyang pisngi upang ilapit ito sa kaniya. Naramdaman ni Ivy ang pagdampi ng mga labi ni Johan sa kaniya. Biglaan, mapusok, ngunit totoo. Sandaling natigilan si Ivy, pero makalipas ang ilang segundo, gumanti siya. Marahan niyang hinawakan ang pisngi ni Johan at pinalalim ang halik. Ang init ng kanyang katawan ay tila yumakap kay Johan ng buong buo. Hindi alam ni Ivy kung sino ang sumapi sa kanya. Siguro'y dahil sa sinabi ni Johan, sa lahat ng ginawa nito para sa kanya o sa mga damdaming matagal niyang itinago mula pa noong unang gabi nilang nagkasama. Pero sa sandaling ito, isang bagay lang ang sigurado siya. Gusto niya ito dahil mahal niya si Johan. Naging opisyal ang relasyon nila Johan at Ivy pagkatapos ng pangyayaring iyon. Walang tumutol sa desisyong iyon, ngunit minsan, ang pagiging makulit at clingy ni Johan ay hindi matiis ni Ivy. Sa malawak na study room ng mansion, tahimik na nagbabasa si Ivy habang nakasandal sa isang malaking upuan. Ang paligid ay punong-puno ng mga papel at libro dahil sa seryosong paghahanda niya para sa finals. Sa tabi niya, si Johan, na parang batang sabik na sabik, makasama siya, ngunit hindi makahanap ng tamang dahilan upang istorbohin siya. Hindi mo ba ako bibigyan ng kahit na konting break? Kahit 5 minutes lang. Natawa si Ivy sa himig ng boses ni Johan, pero hindi siya nagpaapekto sa pagmamakaawa nito. Ikaw ang nagsabi na huwag akong magpabaya sa pag-aaral, di ba? Tapos ngayon ikaw mismong nang-iistorbo sa akin. Napakamot si Johan sa ulo. Alam niyang tama si Ivy, pero gusto lang talaga niyang makasama siya ng mas matagal. Saglit siyang napaisip, tapos biglang lumiwanag ang kanyang mukha nang may maisip siyang ideya. Okay, fine. Kung hindi kita pwedeng istorbohin, ako na lang ang tutulong sa'yo. Marahang natawa si Ivy sa kabumaling kay Johan upang mapanuri itong tignan. At paano naman? Tutulungan kitang mag-review. Bibigyan kita ng tanong tapos sasagutin mo. Saad pa nga ni Johan. Hindi na nagawa pang tumanggi ni Ivy nang magsimula nang magtanong si Johan tungkol sa kanyang mga aralin. Nagpatuloy ang kanilang review session at hindi niya maiwasang mamangha sa pagiging maalalahanin ni Johan. Masarap sa pakiramdam na may taong handang suportahan siya, hindi lang bilang ama ng kanyang anak, kundi bilang isang kasama sa bawat hakbang ng kanyang buhay. Habang abala sila sa pag-aaral, biglang bumukas ang pinto. Pumasok si Alice.
Dala ang isang tray ng snacks na may mainit na tinapay, gatas at prutas. Kailangan niyong kumain habang nag-aaral. Mas mabilis matuto kapag hindi gutom. Nakangiti niyang inilapag ang tray sa lamesa, sabay hagod sa likod ni Ivy. Ramdam ni Ivy ang init ng pag-aalaga ni Alice na para bang isang tunay na ina. Habang kumakain sila, biglang bumukas ulit ang pinto. Pumasok si Daisy, halatang puyat, may malalaking eye bags at mukhang pagod na pagod. Kailangan ko ng tulong. Baka maging zombie na po ako kung maiiwan ako mag-isa. Napatingin sa Ivy kay Daisy, habang si Johan natawa nga sa itsura nito. Grabe ka, Daisy. Hindi mo man lang ba kami babatiin ng magandang gabi? Good evening, Sir Johan. Ma'am Ivy, pasensya na po, hindi ko pa alam na nandito po pala kayo, sir. Nagtawanan nga ang lahat. At sa sandaling yon ang study room ay napuno ng tawanan. Habang nag-aaral silang tatlo, biglang tumayo si Johan. Kung anong inabot nga mula sa kanyang bulsa, isang sobra at ilang piraso ng plane tickets ang iniabot niya kay Daisy. Para sa iyo at sa pamilya mo. Para naman makapagpahinga kayo kahit sandali. Pagkatapos ng lahat ng to. Napamulagat nga si Daisy. Hindi makapaniwala sa hawak niya. Mayroon siyang tseke at mga tiket para sa isang bakasyon sa Hong Kong. Sir Johan, seryoso po ba kayo? Parang too good to be true. Kung ayaw mo, ibibigay ko na lang sa iba. Sino pong may sabing ayoko? Salamat po. Nagtawanan ng lahat sa mabilis na reaksyon ni Daisy. Sa gabing iyon, puno ng saya ang buong study room. Naging natural ang pagtatawanan, ang kulitan, at ang pagsuporta sa isa't isa. Ngunit sa kabila ng lahat ng ito, may naramdaman si Ivy. Isang puwang sa kanyang puso na hindi kayang punan ng kahit anong kasiyahan sa paligid niya. Nakatingin siya sa masayang mukha ni Daisy, kay Alice na parang tunay na ina at kay Johan na laging nariyan para sa kanya. Napagtanto niya na may isang bagay pa rin siyang hinahanap. Isang bagay na hindi niya maitatangging, matagal na niyang gustong maramdaman muli. Namimiss niya ang kaniyang pamilya. Matapos ang isang linggong walang humpay na exam, sa wakas ay natapos na rin ang finals week sa university ni Ivy. Sa kabila ng matinding pagod, may isang bagay siyang gustong gawin, ang bisitahin ang kanyang pamilya. Nakatayo siya ngayon sa harapan ng kanilang bahay. Ilang buwan na rin ang lumipas mula noong huli siyang nagpunta rito. Huminga siya ng malalim bago kumatok sa pinto. Ilang sandali pa, bumukas ito at bumungad sa kanya ang kanyang ina, si Esther. Ivy anak? Sandaling natahimik nga si Ivy, hindi niya alam kung paano sisimulan ang usapan. Ngunit sa kabila ng lahat, narito siya ngayon handang humarap sa kanila. Pwede ba akong pumasok, ma? Hindi na sumagot si Esther at agad siyang pinapasok. Pagdating niya sa loob, nakita niya ang kanyang ama, si Robert, na tahimik na nakaupo sa lumang sofa at ang kanyang kapatid na si Brian, na halatang nagulat din sa pagbisita niya. Naupo si Ivy sa harapan nila. Ilang saglit na katahimikan ang lumipas bago siya muling nagsalita. Gusto ko lang sabihin na matatapos na po ako sa pag-aaral. Napatigil si Esther at agad nga na tumingin sa kanya. Napansin niyang bahagyang nanlaki ang mga mata nito. Magiging cum laude po ako sa graduation ko. Saad nga ni Ivy. Naramdaman niyang parang tumigil ang paligid. Walang sumagot ngunit kitang-kita niya ang pangingilid ng luha sa mata ng kanyang ina. Anak, totoo ba yan? Nakangiti. Tumango si Ivy. Sa pagkakataong iyon, mas lalo niyang naramdaman ang saya mula sa malaking achievement na nasungkit niya pagkatapos ng lahat ng paghihirap na pinagdaanan niya. Opo, at gusto ko po sanang nandoon kayo. Gusto ko kayong kasama ko sa araw na yon. Sa wakas, hindi na napigilan ni Esther ang luha. Tumayo ito at mahigpit siyang niyakap. Ramdam niya ang panginginig ng katawan nito. Isang yakap na punong-puno ng pagsisisi at pagmamahal na hindi na ipahayag noon. Ivy, congratulations!
Congratulations anak, nagawa mo. Nangingilid na rin ang luha ni Brian habang pinagmamasdan ang kanilang ina at si Ivy. Kahit si Robert na bihirang magpakita ng emosyon ay tahimik na nakatingin sa kanila. Sa isang tabi, nakita ni Ivy na nakayuko lang ang kanyang ama, ngunit alam niyang nakikinig ito. Lumapit siya at naupo sa tabi nito. Papa, sad nga ni Ivy. Dahan-dahang lumingon si Robert sa kanya. Kita niya sa mata nito ang emosyon. Hindi sanay ipakita, pero nandoon. Hindi ito nagsalita, ngunit marahan nitong inilagay ang kamay sa balikat niya. Isang tahimik na paraan ng pagsasabi ng, "Mahal kita anak." Papa, pupunta ka diba? Umismid si Robert sa kamasungit na tumingin kay Ivy. Ha? Oo naman. Ikaw ang pinakasutil na anak ko diba? Alam kong hindi mo ako titigilan kahit na umayaw ako. Marahang hinampas ni Esther sa balikat ang kaniyang asawa. Gayunpaman, tumawa lamang si Ivy. Alam niyang kabaliktaran ng mga sinabi ng kaniyang ama ang ibig nitong sabihin. Kahit hindi niya sabihin, alam niyang proud na proud ito sa kaniya. Pagkatapos ng ilang saglit, si Brian naman ang lumapit kay Ivy. May pag-aalinlangan sa mukha nito, pero may bahagyang ngiti rin. Sorry sa mga nasabi ko noon, pero aminin natin. Naging inspirasyon mo yun, diba? Sad ni Brian. Tumawa si Ivy, pinapahid ang luhang hindi niya namalayang tumulo na pala sa kanyang pisngi. Oo, sobrang inis ko sa'yo noon, kuya. Napangiti si Brian sa kapinisilang pisngi ng kanyang kapatid. Napatunayan mo sa amin na kaya mo. At masaya ako na narating mo ang lahat ng pangarap mo. Di tulad namin na sumuko agad. Kuya. Ngumiti lamang ang mga magulang ni Ivy. Ilang sandali pa. Bigla na lamang nadulas si Brian sa sahig habang naglalakad. Sa umpisa ay napatigil ang lahat. Ngunit gumaan din ang pakiramdam ng lahat dahil doon. Naunang natawa si Brian sa kaniyang sarili. Nagtawanan ng lahat nang biglang matahimik si Ivy. Doon lamang niya naalala na hindi pa rin nila alam ang tungkol kay Johan. Hindi pa nila alam ang tungkol sa pagbubuntis niya. Nagpalitan ng tingin sina Robert at Esther. Halatang naguguluhan sila, ngunit hindi nila alam kung paano itatanong. Sa halip, si Esther na mismo ang nagbukas ng paksa. Anak, kumusta ka ba talaga? Napatigil si Ivy. Sandali siyang tumingin sa kanila. Sa kanyang pamilya na ngayon ay muling tinanggap siya nang walang pag-aalinlangan. Hindi niya alam kung paano sisimulan, ngunit alam niyang hindi na niya kayang itago ang lahat. Nag-aalangan man, huminga siya ng malalim at sa katuluyang nagpasyang sabihin ang totoo. Kinabukasan, nagulat si Johan nang dumating ang maraming kakanin sa kaniyang opisina. Takanyang tinungo ang kaniyang sekretarya, ngunit si Ivy ang natagpuan niya sa labas at mukhang patungo rin sa kaniya. Nang makita niya ang kalagayan ng mesa ni Johan, napasapo na lamang siya ng kaniyang noo. Ivy, anong nangyayari? Bakit parang may handaan dito? Dahan-dahang lumapit nga si Ivy halatang hindi sanay sa sitwasyon pero may bahagyang ngiti sa labi. Pasasalamat yan mula kina mama at papa. Napatigil si Johan. Tumingin siya sa mesa niyang punong-puno ng sapin-sapin, kutsinta, bibingka, at kung ano-ano pang kakainin na mukhang pang-fiesta. Pasasalamat para saan? Tanong ni Johan. Sa puntong to, hindi na nakaiwas si Ivy sa tingin niya. Huminga siya ng malalim bago dahan-dahang nagsalita. Alam na nila, sinabi ko ang lahat. Simula sa unang pagkikita natin hanggang sa pagtulong mo sa kanila na maghanap ng trabaho at sa relasyon natin. Nabigla si Johan. Mukhang ngayon lang naman nito na lamang alam nga ni Ivy ang tungkol sa pagbibigay niya ng trabaho sa pamilya nito. Sa sandaling yun, hindi na nga napigilan ni Ivy ang maluha. Sabi nila, ito lang daw ang mabibigay nila sa pagtulong mo sa kanila at pag-aalaga mo sa sutil na prinsesa nila. Napangiti si Johan sa kamaluwag na napabuntong hininga. Lumapit siya kay Ivy at niyakap ito. Sa susunod, dapat ako naman nangaharap sa kanila. Para saan?
Ang dami mong ginagawa, makikita mo naman sila sa kumpanya ng mama mo. Napangusa si Johan sa kanapangiti. Kailangan ko mismo ang haharap sa kanila para hingin ang kamay mo. Natigil si Ivy sa kanyang pag-iyak dahil sa sinabi ni Johan. Teka, sinasabi mo bang gusto mo akong pakasalan? Ivy, seryoso ka ba? Siyempre gusto kitang pakasalan. Napalunok si Ivy. Hindi alam kung matatawa o mahihiya. Hindi niya inasahan ang diretsong sagot ni Johan. Lalo na ang halatang inis sa boses nito. Para bang insulto na kailangan pang itanong iyon. Hindi naman sa ganun. Baka lang kasi alam mo na. Baka hindi pa ako. Bago pa matapos ni Ivy ang sasabihin niya, bigla siyang hinawakan ni Johan sa magkabilang balikat. Dahilan para mapatingin siya rito. Sa seryosong titig ng binata, pakiramdam niya ay parang nawala ang lahat ng ingay sa paligid. Really, Ivy? Kulang pa bang mga ipinapakita ko sa'yo para mag-isip ka pa rin ng ganyan? Napatigil si Ivy. Para bang ang buong mundo niya ay umiikot sa mga salitang binitiwan ni Johan. Mahal siya nito. Siya, hindi lang dahil sa bata, hindi lang dahil sa sitwasyon nila, kundi dahil siya si Ivy. Nakatingin lang siya kay Johan, hindi makasagot. Hinintay siya nitong magsalita, ngunit sa halip, bumuntong hininga siya, pinakiramdaman ang sarili. Hanggang sa unti-unti, isang maliit na ngiti ang bumuo sa labi niya. Ang drama mo. Nagtaas nga ng kilay si Johan. Mukhang mas lalo pang naiinis dahil tila inaasar pa nga siya ni Ivy. Ivy, seryoso to. Magsasayang ba ako ng oras kung hindi kita gustong makasama habang buhay? Napasa po na nga lamang si Ivy sa kanyang muka. Pilit na tinatago ang kilig at lungkot na sabay-sabay niyang nararamdaman. Hindi niya inasahan na aabot sila sa puntong ito. Noong una, pakiramdam niya ay nag-iisa siya, walang kasama sa laban. Pero ngayon, nang tingnan niya muli si Johan, puno ng determinasyon ang mga mata nito. Hindi siya magdududa, hindi na siya magdadalawang isip. Oo, Johan, magpapakasal ako sa'yo. Nabigla si Johan, tila hindi agad na process ang narinig niya. Pero nang makita niyang totoo ang ngiti sa labi ni Ivy, hindi na niya napigilan ang sarili. Hinila niya ito papunta sa kanyang dibdib, mahigpit na niyakap na parang ayaw na niyang pakawalan pa. Teka lang. Sa sobrang pagkakataranta, nalaglag pa ni Johan ang kahong naglalaman ng singsing. Natawa si Ivy lalo na't namula si Johan sa hiya, ngunit masaya niyang pinanood ito habang isinusuot sa kanya ang singsing. Mahigpit siyang niyakap ni Johan pagkatapos. At doon, sa yakap nilang iyon, ramdam nila ang katotohanan na kahit anong dumating, kahit anong sabihin ng iba, sila ang pipiliin nila. Paulit-ulit, araw-araw, habang buhay. Sa paglipas ng mga buwan, unti-unting bumalik sa kaayusan ng buhay ni Ivy. Ang dating puno ng pagsubok at hinanakit na landas ay naging isang daan patungo sa isang bagong simula. Lahat ng sakit, pagod at sakripisyo ay napawi ng tagumpay na tinatamasa niya ngayon. Nagtapos siya bilang cum laude, isang patunay na hindi nasayang ang lahat ng kanyang pagsusumikap. Sa araw ng kanyang pagtatapos, naroon ang kanyang pamilya na buong pagmamalaking nakaupo sa harapan, nakangiti at punong-puno ng pagmamalaki sa kanya. Si Johan naman, ang lalaking hindi niya inaasahang magiging kasama niya sa hirap at ginhawa, ay patuloy na sumuporta sa kanya. Hindi lang siya naging ama sa kanilang anak, kundi naging kasanggarin niya sa bawat hakbang ng kanilang buhay. Ang kanyang pagiging mapagmahal, matiyaga at laging handang lumaban ay naging isang bagay na hindi na maitatanggi ni Ivy, na si Johan ang tahanang matagal na niyang hinahanap. Ang lahat ng paghihirap ni Ivy ay may katumbas na gantimpala. Lahat ng luha, pag-aalinlangan at sakit ng loob ay napalitan ng saya, kapayapaan at pagmamahal. Isang buhay na minsan
ay akala niyang hindi na niya mararating. Ngunit ngayon ay nasa kanyang harapan na. Nakatitig si Ivy sa lumang larawan na nakuna noong araw ng kaniyang graduation. Isang litrato kung saan kasama niya sina Robert, Esther at Brian. Sa kabila ng lahat ng pinagdaanan nila noon, naroon silang lahat sa entabladong yon, ipinagmamalaki siya. Isang malakas na tawanan ang gumising kay Ivy mula sa kanyang pag-iisip. Napatingin siya sa pinto ng kanilang sala at nakita niya ang mag-ama niyang naglalakad, papasok. Parehong pawis at may bahagyang putik sa kanilang mga damit. Pareho ring masaya at tila walang pagod na naramdaman sa paglalaro. Mommy, nanalo ako sa laban namin ni Daddy! Nakangiting yumakap si Yuri sa kanyang ina at agad na sumiksik sa kanyang tabi. Napabuntong hininga si Ivy habang inaayos ang buhok ng kanyang anak bago tumingin kay Johan na nasa likuran nito na nagpapagpag ng damit. Aba, hindi ka nanalo, nadapa lang ako. Pero panalo pa rin po ako, Daddy! Pilyong saad nga ni Yuri, saka masiglang umiti. Napahagalpak ng tawa si Ivy sa sagot ng kanyang anak, habang si Johan naman ay nagkunwaring nagtatampo. Naupo ito sa tabi nila, saka kinindatan si Ivy. Sumiksik ito sa kaniyang gilid na parabang naghahanap ng kakampi. Alam mo, mahal, hindi ko alam kung kanino nagmana tong batang to sa pagiging competitive. Nagtama ang tingin nilang dalawa. Saglit na natahimik si Ivy bago ngumiti ng malambing. Kanino pa ba? Eh di syempre sa akin. Tama si Mommy, Daddy, sa kanya ako nagmana. Napaupo si Johan sa tabi ng kaniyang asawa, saka inabot ang kamay nito. Nagtagpo ang kanilang mga kamay at kahit wala nang sinabi, ramdam nila ang bigat ng lahat ng kanilang pinagdaanan. Sa loob ng 5 taon maraming nagbago, ngunit nanatili silang magkasama. Mas matatag, mas buo at mas masaya. Sa harap nila, si Yuri ay masiglang nagkukwento ng kaniyang laro, habang ang dalawang magulang ay tahimik na pinagmamasdan ang munting pamilyang kanilang binuo. Noon, puno ng takot at pag-aalinlangan si Ivy. Ngayon, wala na siyang pagdududa. Sa wakas, ito na ang happy ending na para sa kanya at sa kanilang pamilya. At dito na nga po nagtatapos ang kwentong pagmamahalan ni na Ivy at Johan. Maraming salamat po sa lahat na mawalang sawang sumusubaybay at shout out po sa mga sumusunod. Estelita Mahia, Senen Orzame, Fe Navarez, Lucia Baldo, Arcy Baltazar, Marilyn Babula, Flordet, Nesbet Hanaban, Rosemary Vasquez, Karen, Milagros Glenn, Carmelita Mendoza, Emma Ruth Peniro, Marisa de los Reyes, Vivian, Metal, Annie Hoson, Zenaida Porter, Maria Elena Barosa, Sapphire, Mary Taurin, Kidimtes, Juanita de la Cruz, Geraldine, Jessica Vargas, Epifania de Ocares, Susan, Juliet Caday, Merlita Sampani, Presbyteros Rose, Marilu Abad, Liliano Bebe, Rebecca Tezuka, Nena Ano, Batang Ibunan, Rosalinda Fronda, Helen Murillo Nori, Christian Fidelino, Mercy Villantes, Rachel Sonyo, Divina Kagitla, Florence Galvan, Leonila, Elsa Opiane, Imelda Forteza, Alea, Angelina Samia, Edna, Merlin Lee, Dina Mayol, Feli, Wilfredo, Flor Cabrera, Teresita Schmid, Nori, Rose Martinito, Maria Uy, Leonila, Torres Brigida, Marilu Gulmatico, Evangeline Zamora, Lina Abalos, Honey Austria, Benigna Delicana, Lindy of Macau, Celito Bulawan, Normina Abdul, Prescavilla Havana, Teresita Schmid,
Sheila May, Eva Barotilla, Menching Doro, Mercy Villantes Veronica Briseño, Mary Rose Carillo Jesusa, Enday Samante Enday Lebra, Yolanda Tejida, Honey Villasenor, Tessie, Marichan, Ann Mariano, Wilma Guzman, Gabrielio, Lu, Maria Rica Natividad, Melanie Juan, Anita Hernando, Teresita Arevalo, Raquel Magno, Carmencita Falcon, Flordet, Nat Greenfax, Luz Templo Nuevo, Teresita Schmid, Flor Cabrera, Virginia Salazar, Luz Templo Nuevo, Leia, Madeline Tagle, Wilma Villafuerte, Isaac Ablon,